Magandang umaga o gabi man sa buong mundo. At ako po ay ito po ang pangalawang video ko tungkol po sa ating isang bayani ngayon sa ating bansang Pilipinas na walang iba kundi si FLM. Unang-una sa lahat kong mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino, ito po, ang video na po ito ay ginawa ko para lang sa aking sariling opinion, sariling pananaw. Nandito yung makatulong ko, hindi para makaperwisyo. Kasi po, tatanggapin ko yung persecution na alam naman ninyo yung nangyayari sa buong mundo sa ngayong panahon ito. Lahat ay piktado, hindi lang ang Pilipinas. Bigla naman kasing may lumabas na isang tao na siguro bago naman siya lumabas ay may nakakilala na sa kanya. Pero sa karamihan siguro ay hindi siya kilala. Kahit ako pa man, nabigla ko sa paglabas niya. So, mulang lumabas siya, nasubaybayan ko kung ano ang ginawa niya. Mulang nag-umpisa pa lang na lumabas siya sa bahay niya at umikot siya sa masabi natin buong Caloocan, ay nakikita niya kung bakit, ano ang nangyayari sa ating bayan, bakit tahimik, bakit walang tao, at ang nakikita na niya ang mga mahihirap talaga na nandyan lang sa tagiliran ng daan o sa ilalim ng tulay. So sa nakita ko kay FLM, nag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin na may tulong sa ating mga mahirap na mamamayan. So ang ginawa niya, ito lang bisa nakita ko sa video. Paluto siya ng audition ng pagkain at hantuhan niyang binibigay ang mga pagkain sa ating mga mahirap na mamamayan. Halos naikot niya ang masabit ng sintro sa Maynila hanggang Itsa, Caloocan, hanggang dito sa Maynila, pagbigay ng pagkain, ng mga pagkain sa mga mahirap. Doon nakikita ko na nung ginawa niya yung mga bagay na yun ay galing sa kalooban niya. At hanggang sa patuloy na ginagawa niya, umabot na sa pagbigay ng bigas, isda, kalabasa, manok, sa hanggang, bueno, bago pa man dumating dyan ay dumating ang words niyang mayamang challenge. Nandun na tayo. Kasi nakita ko sa kanya na too much siya excited sa kanyang kung ang dapat niyang gawin ay tumulong siya sa nakikita niya kung anong sitwasyon sa ngayong panahon dyan sa ating bansang Pilipinas sa pandemic. Kung ano ang ma-contribute niya sa ating taong bayan o sa ating gobyerno. So, ginawa niya po, mga kababayan, ang pagtulong galing po sa kalooban niya. Anong sabi niya? Hindi bali maubos ang aking kayamanan, ang aking pira, basta maibigay ko lang, may tulong ko lang sa ating mamamayang mahihirap ngayon sa pangyayaring pandemic sa ating bansang Pilipinas. At ako'y magtatanong sa ating mga kababayan o lalo na sa mga taong aywan ko ba, may mata naman tayo, may tainga tayo at naririnig natin, nakikita natin kung tayo ay nanonood sa YouTube.
Mga kababayan ko, sa panahon na to ngayon, imposible naman siguro na sa lahat ng mga Pilipino ay 50% lang ang mayroong cellphone o ordinador o connection sa YouTube o sa internet. Imposible man siguro 50% lang. At imposibleng walang makakita sa YouTube sa ginagawa sa ating kapatid na si FLM sa pagtulong niya sa ating mamamayang kapatid na mahihirap. Hindi tayo bulag, hindi tayo bingi. Pero bagkwit, bakit sa ganyang ginagawang kusang pagtulong sa sarili niyang pira naggaling sa pinaghirapan niya, pinagpawisan niya, binuhos niya ang lahat, hindi bali mawalaan sa pagdating ng panahon. Ang importante sa kanya ay makatulong lang, makapagbigay sa mahihirap ng ating kababayan sa panahon ngayon sa pandemic. At imagine ang ginawa niya, hantuhan ang pagbigay niya. Bakit marami pang bumatikos sa kanya? Saan ba ang puso ninyo, mga mahal kong kababayan? Mahal kong kababayan, tayo ay hindi bulag, tayo ay hindi bingi, nakikita natin. At may Diyos na nakakita kung ano ang ginagawa sa ating kapatid na si FLM. Yung ginawa niya mga kapatid, ito ay simple lamang na ito ay makikita natin at yung ginawa niya ay biblical. Biblical ito mga kapatid. Ako hindi ako religyoso pero alam ko rin yun na nasa Biblia yun. Pero bakit yung ibang mga tao namin, hindi naman lahat, at lalo na sa ating mga nasa kaukulang naglilingkod sa ating gobyerno, mga opisyal, kayo po, nandyan po kayo, senado, congressman, mayor, gobernur, kagawad, o barangay captain. Nandyan po kayo. Kayo po, ang nagpaupo sa inyo ay ang taong bayan. Ang taong bayan. At hindi tayo bugok, hindi man tayo inosente na bakit ipilit sa ibang mga kababayan natin na kahit nakita nila pero parang madilim sa kanilang paningin, kahit narinig nila pero hindi nila maintindihan. Bakit mga kababayan ko? Kayong nasa mga government official o lalo na sa mga senador na nakita ko noong unang panahon na wala pang pandemic kung sino ang mga taong tumutulong. Yes. Documented. Andyan si Manny Pacquiao, tumutulong. At yung iba pa. Ang nakita ko lang sa YouTube, si Manny Pacquiao ang nakita ko. Sa totoo lang, maliban kay President o kay Bongo, dahil talagang yan ang talagang gawain nila yun. Pero yung ibang mga senador, congressman, bisa kung in my siya pa, sa sarili ko lang, sa nakita ko sa YouTube si Manny Pacquiao lang, namibigay ng pera, namibigay ng bigas, pagkain. Yes, nandun na po tayo mga kababayan. At yung iba pa. Ang nakita ko lang sa YouTube, si Manny Pacquiao ang nakita ko. Sa totoo lang, maliban kay President o kay Bongo, dahil talagang yan ang talagang gawain nila yun. Pero yung ibang mga senador, congressman, bisa kung in my siya pa, sa sarili ko lang,
So nakita ko sa YouTube si Manny Pacquiao lang. Namimigay ng pera, namimigay ng bigas, pagkain. Yes, nandun na po tayo mga kababayan. Nung unang panahon yan, nung hindi pa pandemic. Ang ibig kong sabihin, sa ngayong panahon na to na pandemic, saan kayo? Mga senador, mga mayor, mga gobyerno, mga barangay captain o lahat ng mga government official, except by our president. Yes, nandun ako. Ilan-ilan may tumutulong. Unang-uno, si Mayor Isko Moreno. Yes, ako ito ang tuwa at believe ako sa kanya sa ginagawa niya. Isa siyang tulungin ng tao. Isa siyang natulungin na mayor. Dahil galing din siya sa mahirap. At nabago ang Maynila dahil sa kanya. Sa ilan ng mga mayor na dumaan dyan sa Maynila, only Mayor Isko ang nakapagbago. Praise God, hallelujah. Pero sa senador naman na nakita ko ngayon sa pandemic na tumulong. So nakita ko lang patawarin po ninyo ako mga kababayan, mga government official, patawarin niyo po ako. Ito lang po ay galing lang po sa akin at ito lang po ang nakita ko sa aking mga dalawang mata, narinig ko sa aking dalawang tainga at nakita ko sa YouTube. Na ako'y nagpapasalamat sa ating agimat na may agimat na bumalik sa Senado. Bong Revilla. Sir, Senador, Bong Revilla, saludo ako sa iyo, sir. Bayani ka. Alam ko, Senador, na sa pagtulong mo sa ating taong bayan sa panahon ng pandemic, kahit ikaw ay nakagat sa aso. Nandoon din ang pagkadelikado ng panahon na yun na ikaw ay nakagat. Pero sawa ng Diyos, nagpapatuloy ka. Isa ka na humahanga kay Francis Leo Marcos sa pagtulong niya. Isa ka na witness, Senador. Isa ka liwanag sa ating taong bayan ng ginawa ni Francis Leo Marcos ay ito. At ang ating mahal na mayor, si Isko Moreno sa Maynila, isa ka rin mayor. Ako'y nagpapasalamat ako. Mismo binasa mo pa sa harap ng iyong mga tauhan na ang binigay ni FLM na sabi mo, ito ba si LFM? Yung nagbigay sa 250 sacks? Maraming salamat po. Yan ang sinabi mo, Mayor Isko. Maraming salamat. Isa ka rin naliwanag sa ating taong bayan kung ano ang ginawa ni Francis Leo Marcos. Nandoon na po tayo, mga kaibigan ko, mga kababayan ko. Pero ang ibig ko lang sabihin, bakit may mga iba pang mga tao, lalo na sa Senado, na mag-tweet sa isang Twitter na dapat na siyang makulong. Ito po ay galing lang po din, nabasa ko galing sa Twitter, I don't know kung how true. Senador Gatchalian. Patawarin mo ako, hindi ako naninira sa iyo, Senador. Ito ay sinabi ko lang ang katotohanan. Pero ang masabi ko lang, patawarin mo ako kung sa iyo pa talaga yung ikaw pa'y may-ari ng Twitter na yun na dapat ikulong na at hindi na makalabas. Patawarin mo ako, Senador. Senador ka, ginagalang ka namin. Nakaupo ka dyan bilang ang taong bayan sa iyo ang nagpalimutan paupo sa Senado. Ang sa akin naman, patas lang tayo. Hintayin po natin kung ano man ang desisyon sa judge kung may kasalanan ba siya. Yes, kung may kasalanan siya, dapat lang paglingkuran niya ang kanyang kasalanan. Pero ang sa akin naman, ang pinag-usapan natin dito sa ngayong panahon na to, sa pandemic, wala akong pakialam kung sino man si Francis Leo Marcos. At hindi lang man ako, kundi halos lahat tayo sa buong bansang Pilipinas
na hindi natin lubos kilala ang tao na yun. Pero yung ginawa niya sa pandemic ay tayo ay naniwala sa kanyang ginagawa. Dahil tunay, nakikita po natin mga kababayan. Nakikita natin ang katotohanan na tunay ang ginawa niya sa pagtulong sa taong bayan. Pero bakit pa ba na may hindi maniniwala? Bakit? At lalo na rin kayong mga radio announcer na may isang, hindi ko sabing matanda na may edad na reporter. Sir, por favor naman, patas naman tayo. Bakit ho idikit ninyo ang pangalang, ang apelyidong Marcos sa mga pamilyang Marcos ni Bongbong? Bakit ho? Ano bang nagawa ni Francis Leo sa inyo? May nagawa ba siyang pagkamali sa inyo? At bakit nung tinanong mo si BBM, nakapatid mo ba si Marcos, si Francis Leo Marcos, nung sinabi ni BBM, oo, marami yan, noon pa yan, matagal na yan, mulang dumating kami dito ulit sa Pilipinas. At bakit tumatawa ka? Ha? Ikakatawa ba yun? Ikatutuwa ba yun? Ikasasaya ba yun? At bakit? Ano bang rason? Bakit umabot ka sa ganyang pagtanong sa mga Marcos family? Siguro, hindi mo ba nakita kung ano ang katotohanan sa ginawa ni Francis Leo Marcos? Isipin lang natin, Sir, radio announcer ka man. Real talk lang tayo. Ang nakikita lang natin, sa ngayon. Huwag natin isipin ng noon. Kasi kami wala din alam kung anong pagkatao ni Francis noong unang panahon. Sa akin, I don't care. Pero ang sa akin lang, kung yung ginawa niya ngayon sa ating bansang Pilipinas, maniwala ka man o hindi, biblical yun. Kung saan man galing ang pera niya, nakaw ba o hindi, o galing man sa masama, wala tayong pakialam doon. Ang importante ay nakatulong siya sa ating taong bayan. Yan lang. Naman akong ibang masasabi sa iyo, Mr. Announcer. Hindi mo lalait pa kayo sa tao. Mukhang kabayo. Huwag naman po. Lahat-lahat tayo. Walang pangit, walang maganda sa atin. Tayo ay ginawa ng Diyos at anak ng Diyos. Paano unlad ang ating bayan, sir? Ang ating bansang Pilipinas kung ganun ang mga ugali natin? Hindi maganda ho yan, sir. Ito ay opinion ko lang. Wala akong masamang kumbaga nag-isip para sa iyo. At isa pa po mga kababayan ko, ito ay sa akin lang din. Ako ay nagpapasalamat din sa mga Tulfo Brothers. Dahil nung unang panahon din sila ay talagang kilalang kilala sa buong mundo na matulungin at tigasin talaga. Nandun ako. Si Tulfo, bilib ako niya. Bilib ako sa kanya. May tapang, may puso. Halos lahat siguro nandiyan sa kanya eh. Si Erwin Tulfo, ganun din. At lalo na si Rapi Tulfo. Pero ito lang din ang masasabi ko. Ito lang ay sa sariling pag-unawa ko lang, pag-intindi. Unang-una kay Tulfo. Sir Tulfo, idol kita. Maraming salamat, idol. Na lumabas ka rin, nagsasalita ka. Pero bueno, tao lang tayo, kanya-kanya tayong opinion. Idol Tulfo. Karapatan mo yun. Tama ka. Hindi mo pwedeng ipaglaban ang tao na hindi mo kilala. O hindi mo pwedeng, kumbaga, kampihan sa madaling salita na hindi mo kilala. Nandun na tayo. Karapatan mo yan, sir. Sa YouTube. Pero, ang point lang dito, sir, is para sa akin, kahit hindi mo siya kilala, kahit ano pong pagkailangan natin kung saan galing ang pera niya, ang nakikita lang natin sa ngayong panahon to is yung kusa, yung kalooban. Yan nga naman sana. Kahit hindi mo man lang siya purihin, pero hanggang doon lang tayo. Sana
ang masasabi natin, oo, nakikita ko na tumutulong siya. Salamat naman, nakatulong siya sa taong bayan. Hanggang doon lang sana tayo. Bueno, opinion mo yan. It's my own opinion also. Sir Ben Tulfo, wala akong ibang masamang iniisip sa iyo, kundi opinion mo yan. Salamat sa opinion mo, karapatan mo yan. Pasensya naman kung may nasabi man akong hindi maganda sa iyo, pero siguro, ako'y sigurado na wala akong nasabing masama para sa iyo. Ito ay sariling opinion ko lang. Sa nakita kong, sarili kong sinasabi mo. At sa iyong kapatid din, si Erwin Tulfo, Sir Erwin Tulfo, ay sa YouTube. Ako, noong unang panahon na binas mo ang isang secretary sa DSWD, I think so, yung dating general retired. Diba? Natanggal ka rin sa bilang broadcaster mo dahil maraming nagagalit sa'yo. Siya nakibilib siya. Bilib ako sa'yo. Nobody's perfect, Sir Erwin. Bilib ako sa'yo sa katapangan mo rin. So wala kang sinasalto kahit sino pa man. Yes, you're right. Tama ka. Bilib ako sa'yo, Sir. Bilib ako. Mahal kita. Mahal ko kayo mga Tulfo brothers. Pero ito lang man din ang, sa akin lang din ang narinig ko lang based sa mga sinasabi mo sa pag on the air mo sa radio na kausap mo ang NBI, nagtatanong ka at sumasagot yung NBI. Oo, nandun na tayo, pero ang sa akin lang doon at that time siguro sana hindi pa man dapat siguro ilabas kung ano man ang side ni FLM dahil hindi pa naman siya convicted, di ba? We have our rights sa bawat isa sa atin na dapat ingatan natin. Wala naman akong ibig sabihin na may sama akong loob sa iyo, Sir Erwin. Idol kita, Erwin Tulfo. Ito lang ang nasasabi ko. Hindi ko naman sinabing galit ka sa tao, mali ka. Sariling opinion mo yun. Pareho tayong hindi natin kilala yung tao. Bueno, I don't know, siguro baka kilala ninyo siya kahit nung unang panahon pa, pero baka lang, pero sa akin naman ay hindi ko talaga kilala. So based lang sa nakita ko, kaya yan din lang ang masasabi ko sa sinasabi mo on the air. So pasensya mo na, Sir Tulfo, Erwin Sir Tulfo. Wala akong sama ng loob sa'yo, wala akong galit. May karapatan ka kung ano man ang masasabi mo. Yes, you're right. Maraming salamat. At kay Rapi Tulfo, Sir Rapi Tulfo, ay salute you. Kita ko lahat, Sir, ang mga episode mo, mga palabas mo sa YouTube. Sa totoo lang, halos mamatay ako sa ginagawa mo. Dahil bakit? Tagus sa puso ko ang ginagawa mo sa pagtulong sa ating taong bayan. Tagus sa puso ko. Hindi mo ba alam, Sir Rapi? Halos mamatay ako sa sariling pamamahay ko na mag-isa lang dito sa Barcelona. Sa nakikita ko ang kabutihan na ginagawa mo. Bilib ako sa'yo. Maraming salamat sa ginagawa mo. Isa kang anak ng Diyos na binigay, na ginawang ehemplo para sa pagtulong ng ating taong bayan. Ginawa kang ehemplo sa Panginoon. Because we are all instrument from our God to help another. Maraming salamat, Rapi. Ako'y tuwa pa at sabi ko sa'yo, halos mamatay ako sa pinagawa mo. At lalo nang pinalabas mo ngayon, nung nangyayari na kay LFM, nakikita ko na nasa gitna ka. Tama yung sinasabi mo. Bilib na bilib ako. Isa kang bayani. Tama ka. Kaya lang, wala naman din kasing karapatan ang mga nagmamahal kay LFM na lalapit sa iyo para lang na masabi yung sinabi mo na kayong mga supporters ni LFM, sumapit kayo sa akin para mapagtulungan natin.
Ako'y bilib ako sa'yo. Ako siya, barako din ako eh. Pero, nasa katuwiran. Nasa katuwiran. Pero, ako'y napaiyak lang sa tunay na naramdaman ko sa'yo, Sir Rafi. Tunay kang bayani, tunay kang tao. Anak ka ng Diyos. Nasa gitna ka. Nandiyan pa sa'yo, sa kanang kamay mo, yung isang abogado nag-interpret kung ano ang batas, kung ano ang tunay na batas sa taong may kasalanan. Maraming salamat, Atty. sa paliwanag mo na naliwanagan din ng ibang tao kung ano ang katotohanan. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Rafi Tulfo Saludo. Pasensya ka lang kung walang lumapit sa iyo ng mga supporters ni LFM dahil wala silang karapatan lumapit sa iyo. At kita mo naman si Rafi, mismo si FLM, hindi siya tumawag sa inyo, hindi siya tumawag sa isang government official para lang maghingi ng tulong sa kalagayan niya. No, even the Marcos family, he did not call. Tutulong sa kanya. Wala. Kaya, ako'y, excuse, mahirap. Pasensya muna mga kababayan ko. Ito ay galing lang sa kalooban ko talaga, ako'y nagpaiyak lang. Ulitin ko, Sir Rafi, maraming salamat. Bayani ka. Totoong tao ka. Yung isang tao na naipit kayo sa kulungan, hindi naman kulungan, naipit sa NBI. Ni isa lang mang government official, wala siyang tinawagan para magtumulong sa kanya. Nanawagan lang siya sa taong bayan. Nang sabi lang niya, kahit man nasa gipitan siya ngayon, nasa ipitan siya ngayon sa NBI, hindi yan hadlang para matigil ang pagtulong niya sa ating mamamayang Pilipino. Kaya pasensya, Sir Rafi. Doon kung may lumapit ba sa iyong supporter niya, ako nakikiusap sa iyo. Kung yan man ang nasa kalooban mo, siguro may puso ka naman. You have your power to help LFM. Please. Kung may kasalanan naman siya, okay. Pananagutan niya yun. Alam natin yun. Pero sa akin lang man, ang tingnan lang natin sa ngayong panahon na pandemic kung ano ang ginawa niya. Ordinaryong tao lang siya, Sir Rafi. Hindi ibig ko sabihin ordinaryo siyang tao mahirap. Ordinaryo lang siyang tao na hindi government official. Kaya hinihingi ko sa iyo, Sir Rafi, na sana kahit may abogado naman siya, gawin mo bilang isang anak ka ng Diyos, bilang isa kang ginawang instrumental ng ating Panginoon para lang lapitan ang mga abogado ni Francis kung ano ang dapat magawa para lang sa katahimikan sa lahat ng ating bayan, sa taong mamamayan, na hindi tayo aabot sa hindi magandang pangyayari. Alam kong may kapangyarihan ka. Please do it, Sir Rafi. This is from my bottom of my heart. Ako na ang magsabi sa iyo. Hindi na, huwag mo nang hitayin na lalapit ang mga supporters ni LFM sa iyo dahil wala silang karapatang lumapit sa iyo. Gawin mo ang magandang kalooban mo. Gawin mo yung malaking puso mo na kung maaari, huwag mong hintayin na ang taong lumalapit sa iyo na kung sino ang ginigipit, sino ang iipit sa mga nagawa nilang kasalanan na hindi naman nila kasalanan. Wala naman sigurong masama, Sir Rafi, kung ikaw ay bumaba sa iyong trono para lang mapuntahan ang isang taong naluluklok at nagtatanong sa liwanag ng katotohanan. Kung masabi natin may kasalanan man siya, pero sa kanya na lang yun. Ang sa atin lang kung ano man ang ginawa niya sa ngayong pandemic na ngayon, dapat lang yan ang tingnan natin. Sir Rafi, ikaw ang daan,
Ikaw ang ginawang instrumento ngayon sa ating Panginoon. Please, do it right now. Come down to your throne. And please, puntahan mo ang taong naghinakit at nagtanong sa kanyang sarili na kung siguro hindi man natin alam na siguro mismo siya hindi niya akalain na darating sa kanya yun. Maraming salamat, Sir Rafi. Maraming salamat. Ito ay pakiusap lang sa iyo bilang anak ka ng Diyos. Ikaw ang ginawang isang instrumento sa ating mga mamamayang Pilipino at hindi lang sa Pilipino, halos sa tao na kahit sa ibang bansa ay tinulungan mo. Tutulungan mo nga mga ibang tao sa ibang bansa sa kanilang kalagayan sa sitwasyon para may hatid mo kung saan man sila. In person, ihatid mo pa sila. Sa ngayong panahon, Sir Rafi, please do it. In your personally, please come down. Tulungan mo. Bigyan mo ng katarungan. Ang taong bayan, hindi na lang kay Francis. Ang taong bayan, bigyan mo ng katarungan, hustisya. Para maliwanagan tayong lahat. Pero sa akin lang, ang katarungan lang nito ay ang ginawa lang ni Francis sa ngayong pandemic na to. Yan ang katarungan na pinaglaban ko na masasabi ko sa aking sariling opinyon. Hindi ko na hawak kung anuman ang makasalanan niya unang panahon. Karapatan din ng gobyerno yun na pananagutan niya. Pero sa akin naman, bakit hindi pa tayo makapagpatawad? Tawa lang tayo. Last na lang masasabi ko sa Sir Rafi. Ako'y nakikiusap tayo. Gawin mo. Please lang. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang isang instrumento sa matagal ng panahon. Please, gawin mo na. Maraming salamat. Mga kabayan ko, patawarin niyo po ako, medyo mataas lang ang panahon ko, ang oras ko doon kay Rafi Tulfo dahil nakikita ko ang tunay na puso doon ni Rafi. Tayo ay nakikita naman natin po. Hindi man tayo bulag, hindi tayo bingi, at nakikita natin. So, pasensya ho ninyo, pasensya ho mga kababayan ko, ako'y napaiyak dahil talagang masakit. Kami dito sa ibang bansa, masakit. Kami nga dito, mismo ako nga may personal problema ako, pero nung ako lumapit sa pero kaya ko naman. Kung hindi ako perfectong tao, lahat tayo ay may kasalanan. Mga kababayan ko, magmamahal sa ating kapatid ngayon na bilang idolo o maging bayani sa ating bansang Pilipinas na si FLM Francis Leon Marcos, sa lahat ng mga supporters at lalo na yung mga rappers na gumagawa ng kanta, na yung kanta ninyo napaka ganda, tagos sa kalooban. Maraming salamat sa suporta ninyo at lalo na yung isang kaibigan ko dyan sa rappers na si Mr. De La Cruz. Sir, maraming salamat siya. Maraming salamat sa pag-accept mo sa akin bilang friend sa Facebook. Isa ka rin na ginawang ehemplo o instrument sa ating Panginoon. Lalo na sino isang kasama doon, kalimutan ko yung pangalan. Sa lahat kayong mga rappers, maraming salamat ho sa inyo sa oras ninyo na binigay na pagtulong o sa walang sawang pag suporta kay FLM, lalo na kay Ma'am Yama Tan. Ma'am, maraming salamat ma'am. Sa totoo lang, Ma'am Yama, isang ehemplo ka rin sa mga nanay sa buong bayan o sa buong mundo sa ginagawa mo.
Dahil alam mo bakit nasabi ko? Nakita ko ang mga trials, mga pagsubok mo sa buhay mo habang nandiyan ka sa kamay ni FLM sa pagtulong sa ating mga mamamayang mahirap, sa pagtulong sa pagbigay ng mga pagkain. Kahit yung panahon na yun na ikaw ay may sariling personal na problem din sa iyong pamilya, nakikita ko na halos dumugo at dumugo ang iyong puso sa sakit na nakita mo kung ano ang nangyayari sa iyong anak na ginagawa sa dating mahal mo sa buhay na ama ng anak mo. Masakit yun. Hindi dapat ginawa yun sa ama na pinakita niya sa iyo na umiyak ang iyong anak. At bakit isa pa yan, dapat ipaglaban mo yan, mami-mami. Kaya nagpapasalamat sa iyo, simulat noon din, nandoon ang buong suporta mo na walang suko hanggang ngayon. At lalo na kay yung nanay-nanay ninyo dyan, na si Patricia pa yun, at yung asawa niya, maraming salamat ho sa inyo, ma'am. Kayo po ang nasa likod din ni FLM sa pagtulong nung panahon na si LFM ay nasa labas pa, wala pa siya sa loob ng NBI para main kung anong dapat. Maraming salamat ho sa inyo lahat, at lahat ng mga staff ni FLM. Basti, si Bisti ba yun? Yung makulit na isa pa yun, huwag ninyong kumbaga hatulan na siya ay kumbaga lumayo na sa grupo ninyo ni FLM. Karapatan niya yun kung ano man ang nasa isip niya, ano mang desisyon niya. Intindihin natin. At lalo na din yung isang kasama niyo dyan na pagsabi ni FLM, sino bang pangalan doon? Lumusik, aw, aw, aw! Ganyan kayo nung kalimutan. Sir, saan ka man ngayon? Maraming salamat din. Lahat kayong nasa likod ni FLM sa panahon na yun na tumulong kayo sa kanya, nasa likod kayo sa kanya. Kasi hindi din kaya ni Francis yan kung wala kayo. Anuhin mo ang pira kung walang taong nagmamahal din sa'yo. Walang mangyayari yun. Sa totoo lang. Hindi ka masaya sa dami mong pira kung wala nagmamahal sa'yo. Hindi baling wala kang pira, marami ding nagmamahal sa'yo, mas maganda. Pero mas maganda ding may pira ka na, maraming pira ka na, marami pang nagmamahal sa'yo. Sabay ng mga kababayan, ito lang po ang masasabi ko. Medyo mahaba to dahil I think ito ng pinaka-the best na masasabi ko sa ating mga supporters kay FLM. At huwag kayong mag-alala. Ito lang masasabi ko sa lahat ng supporters FLM. Huwag na yung sagutin ang mga bashers. Normal yan. Kasi against sila sa ginagawa ni FLM. Kasi kahit sila ay nagpakabulag. Nakita man nila, klaro-klaro sa dalawang mata nila, pero madilim sa kanilang paningin. Narinig man nila, pero maliwanag na hindi nila naintindihan kung ano man ang narinig nila. Kaya, wala tayong magagawa. Kahit anong sagot pa man natin sa kanila, ay madali silang makapagsalita kung ano man din ang isasabihin nila sa atin. Dahil bakit? Hindi sila tunay. Nakikita nila, pero madilim sa kanilang isipan. Naririnig nila, pero hindi nila maintindihan. Dahil may sarili silang iniisip na hindi nila, kahit nakita nila ay hindi nila nakikita. Yan ang tandaan niyo. Tigilan na lang ninyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Sa awa ng Diyos, sana, sa awa ng Diyos, sa madaling panahon, ay sana makalabas na si LFA o si FLM doon sa kamay ng NBI at mabigyan na siya ng hustisya
katarungan. At once again, ito lang ang din ang pahabol ko kay Rapi Tulfo. Sir Rapi, ay salute you. Please sana naman sir, gawin mo, anak ka ng Diyos, ginawa ang instrumento. Pag magawa mo yan, Sir Rapi, baka sobrang perfect ka na sa pagkatao. Mark my word, anak tayo ng Diyos. Maraming salamat, Sir Rapi. At ito lang ang payo ko rin sa lahat ng mga kababayan natin, mga supporters ni FLM. Calm down lang kayo. Huwag na niyong sagutin kung ano man ang paninira against ni Francis Leo Marcos. Hayaan na ninyo. So, ito lang din ang masasabi ko sa ating lahat ng mga kapatid, lahat ng taong bayan sa ating bansang Pilipinas. Hindi pa nga nagsasalita ang mga Marcos family. Karapatan nila yun. Karapatan ninyo yan. Sa totoo lang, talagang idolo ko rin kayo. Halos ako'y papatay ng tao para lang maipagtanggol ko ang tunay na buhay niyo base lang sa kaalaman ko. So, kayo na po alam kung ano talaga ang tunay na pangyayari ngayon. Bakit? Sana naman din magbigay kayo naman kayo ng bueno, alam ko na sa sarili ko na sa inyo na yun. Naintindihan ko na kung bakit. Sana mga kabayan ko maintindihan din natin. Kayo na lang mag-isip. Pero tandaan lang ninyo na sa bahay o sa doon sa saan nakatira si Francis, doon sa tower ba yun? Na yung may video doon na nandoon sila ni First Lady Imelda Marcos at kung sino man nandoon, siguro hindi naman piki yun. At yung ginagawa ni Francis noong mga panahon pag namimigay siya ng eyeglass, hindi naman din siguro piki yun. Ito ay sa akin lang, sa nakita ko lang sa YouTube. So, patawarin niyo ako kung ano man ang tunay na pagkatao ni Francis, pero hindi ko nga siya kilala. Ang nakita ko lang, ang tunay na pagkatao niya sa ngayong panahon na tong pandemic, na alam ko rin na ang ginawa niya ay biblical. Ginawa niya yun dahil sa akin lang din sa narinig ko sa isang panalita, no sa kung si Marcos pa talagang salita doon, na ang sabi niya na yung kayamanan niya ay para sa taong bayan at kailangang ipamigay. At natandaan ko rin yung unang panahon na in-interview si Madam Imelda ni Corina sa ABS-CBN, na doon sila, no sé kung sa bahay ba nila yon, na nandoon yung lahat ng mga papers sa mga kayamanan nila, na ang sabi ni Madam Imelda na this money, this is not for the Philippines people. Ang sabi ni Madam Emilia, this is money, this is for the whole benefit for the whole world. Not only benefit for the Filipino people. Maliwanag ho yun. Ang sabi ni Madam Imelda. Tinanong siya ni Corina. Kasi sabi niya, yung matanda, si Munso, nasabi niya na, 200 billion. Australian ba yun? Na sabi ni Madam Imelda, this money, this is not the benefit, this is not only benefit for the Filipino people, this is for benefit for the whole world. This money. So, nandun na tayo.
So, kayo na po ang mag-isip na ito si Francis Leo Marcos. Kung ano mang mayroon siya, kung sino man siya, walang ako hindi ko rin kilala. Pero, bisa nakita ko, hindi ko na kailangan tanongin saan galing ang pera niya, saan galing ang kayamanan niya. Who is President Marcos? So, ang nakakaalam dyan ay ang taong tunay kung sino man siya. Kung hindi man siya si Francis Marcos ang may-ari sa pera, ang may-ari doon sa kayamanan ni Francis Leo Marcos, siya ang magpatunay para mabigyan din ng katanikan ang taong bayan. Pero mga kapatid, mga kababayan ko, kayo na ho ang mag-isip. This is for the sake of peace of our Filipino people. Para tayo'y magmamahalan lahat. Kalimutan natin ang nakaraan. Tanggapin natin ang katotohanan na sa ngayong panahon na to ay ito ay ginawa ng Panginoon para lalabas ang katotohanan sa ating bansang Pilipinas. Kung ano ang katotohanan, bakit tayo ay naghihirap. Na sa totoo lang, hindi man tayo mahirap. Kung sa totoo lang, tayo ang pinakamayaman sa buong mundo. Pero ito ng panahon, siguro itong nangyari sa ating pandemic na yan ay nakasulat na at ginawa ng Panginoon para mabigyan ng kasagutan ating bansang Pilipinas. At hindi lang kung ano man ang mga problema sa ibang mundo, ibang bansa, mabigyan sila ng hustisya at kasagutan. Tayo ay tao lamang at sana tayo ay magmahalan. Ito lang masasabi ko. Medyo mabahaba to yung sariling opinion ko, sariling naramdaman ko. Patawarin ho ninyo ako kung ano ang pagkakamali ko. Pero sigurado ako, hindi mo siguro ako nagkamali. Kay Senador Gatchalian, sir, wala akong galit, wala akong kundi ako'y kaya nga sinabi ko lang kung totoo man na sa'yo yung account yung sa Twitter na yun, tao lang man tayo, nobody's perfect. Patas lang tayo. At sa ating mahal na Pangulo, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, sir, ako'y saludo sa'yo. Mahal ka ng taong bayan. Alam ko ang batas mo. The law is law. We have the law now in our Republic of the Philippines. Do you have the government now in our Republic of the Philippines? Yes, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, I believe you. I respect you. I know that you are waiting the good result for investigation because I know that you follow the law in our government in the Republic of the Philippines to show the people or to show to the whole world that the Philippines now is they have the government right now because of you, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. I know and you know that the whole people in the Philippines loves you. And I know that now in our republic is they have the good and the truth government, that they have our law. But I know, kung alam ko rin kung ano ang dapat mong gawin para sa taong nagkakamali. Alam kong may puso ka. Alam kong malaki ang puso mo. At nagpapasalamat ang taong bayan sa iyo dahil ikaw din ang ginawa ng Panginoon. Ginawa ka ng instrumento, nagiging presidente sa ating bansang Pilipinas para sa pagbabago. Maraming salamat, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. I salute you, sir. Mabuhay ka. At alam kong mahaba pa ang panahon mo dahil
yan ay kautusan ng Panginoon. Bakit? Mahaba pang panahon mo, mahaba pang taon mo, for the sake to give the good government in our country, the good government in the Philippines. Kaya ginawa ng Panginoon yan. Pinaupo ka bilang presidente para sa pagbabago at para sa ating bansang Pilipinas sa pag-unlad. Maraming salamat, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. At yung anak mo si Sara, maraming salamat, ma'am. Believe ako sa iyo. At Congressman Duterte, I love you, sir. At yung Vice Mayor mo, si Baste, Mayor Sara, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga kay Rodrigo Roa Duterte family. Maraming salamat sa inyong lahat. Kayo ang nagbigay ng liwanag sa ating bayan. Kayo ang nagbigay ng kasayahan sa ating bansang Pilipinas para may tayo ang katotohanan at makaptan, matanggap na may tunay na gobyerno tayo ngayon sa ating bansang Pilipinas. At maraming salamat na pinaglaban mo ang ating bansa. Kaya sabihin mo sa mga ibang kapit bansa natin, ako ay masabi ko sa iyo, karapatan mo yun dahil yan ang tunay bisa kaalaman mo. Kaya nandiyan ka, binigay ng Panginoon, ginawa kang instrumento, ginawa kang presidente for the sake of our Republic of the Philippines, to give the good government. Maraming salamat, Mr. President, once again. We love you all. We love you, Mr. President. All Filipino. Alam mong mahal na mahal ka nila. Kami dito sa ibang bansa, mahal na mahal ka namin. So, maraming salamat, Mr. President, sa iyong paglingkod, na kahit alam ho namin na ikaw ay sa totoo lang dapat ay magpahinga ka na. Alam po namin, lulumin, pero bakit may lakas ka pa rin? May lakas ka pa ng katawan, lakas ng loob mo para paglingkod sa ating Pilipinas para sa pagbabago, dahil ginawa ng Panginoon yan para sa ating mamamayang Pilipino. Mabuhay ka, and more power to you, sir. I salute you. So once again, mga kababayan ko, maraming salamat. Sana naman ho ay patawarin niyo ako kung may salita ba akong masakit o masama man sa ating mga government official, pero ako'y pusa na nagsasabi sa aking kung ano man ang nasa kalooban ko. Kung man pagkamali kong nasasabi, patawarin ho ninyo. Pero sigurado ako, wala akong masamang intensyon, kundi sinasabi ko lang ang nakikita ko, kasi nakikita ko. Based lang sa video, ha? Hindi sa personal. Ang narinig ko, kasi narinig ko. Video sa YouTube. Hindi tayo katulad sa iba na nakita nila sa YouTube pero madilim sa kanilang paningin. Narinig nila sa YouTube pero hindi nila maintindihan kung ano ang sinasabi. Yun lang ang masasabi ko. Once again, salamat sa lahat ng ating kababayan, sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas para magkaisa tayo. Para tayo ay unlad. This is for the sake of the next generation. Hindi para sa atin ngayon, kundi ang ginawa ng ating presidente. Ito ay para sa sunod na mga generation. Maraming salamat.
At yung ginawa din ni Francis Marcos ay this is also for the sake of next generation. Kaya siya ay lumantad. Maraming salamat. At FLM, maraming nagmamahal sa iyo. Magpakatatag ka lang sa awa ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, na sana ay makalabas ka na sa NBI sa madaling panahon para maipagpatuloy mo ang utos sa iyo ng Diyos na sa pagtulong sa ating mahirap na mamamayan sa ating bansang Pilipinas. Pagpatuloy mo, mabuhay. Maraming salamat. I love you all. God bless you all. I love you from Barcelona, Spain.